Una po sa ating mga balita, maagang nagtungo si Pangulong Aquino sa dambana ng Kagitingan para pangunahan ang paggunita sa makasaysayang araw na ito. At naroon ang aming kasamang si Elena Runa at narito ang kanyang report. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Kirby. Muling bumalik si Pangulong Aquino dito sa Mount Samat para pangunahan ang paggunita sa Araw ng Kagitingan. Sa programa kanina, nanawagan si Pangulong Aquino ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa mga veterano. Ang veterano, sigla at inspirasyon ng kabataan tungo sa tuwid na daan. Ito ang tema ng ika-71 taong paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. Unahan ni Pangulong Aquino. Bandang alas 9 ng umaga, dumating si Pangulong Aquino dito sa dambana ng Kagitingan. Pinagkalooban siya ng 21 gun salute ng Philippine Army na sinundan ng wreath-laying ceremony kung saan nakasama ni Pangulong Aquino si US Ambassador Harry Thomas at Japanese Ambassador Toshinao Urabe. Nakibahagi rin sa Araw ng Kagitingan dito sa Mount Samat sina dating Pangulong Fidel Ramos, Defense Secretary Voltaire Gasmin at DFA Secretary Albert Del Rosario. Nakasama rin ni Pangulong Aquino dito ang may 1,500 katao, kabilang na ang mga miyembro ng Diplomatic Corps, lokal na mga opisyal, mga veterano, teachers, estudyante at mga Girls at Boy Scout. Sa programa, muling ipinaabot ni Japanese Ambassador Toshinao Urabe ang paghingi ng paumanhin sa nangyari noong World War II at sa Death March taong 1942. 78,000 na sundalong Amerikano at Pilipino ang nagmarcha noon mula sa Camp O'Donnell sa Tarlac patungong Bataan. Sinabi ng ambassador na responsibilidad ng henerasyon ngayon ang tiyaking ipinapatupad ang respeto sa karapatang pantao at ang pagpapayaman sa pagkakaibigan ng Japan, Amerika at Pilipinas. Ang pagkakaibigang ito ay binigyang diin din sa talumpati ni US Ambassador Harry Thomas kung saan sinabi niya na dapat magtulungan ang tatlong bansa para sa kapayapaan. Sa talumpati naman ni Pangulong Aquino, nanawagan ang punong ehekutibo na pahalagahan ang sakripisyo na ginawa ng mga nagmarcha sa Bataan. Hindi man aniya matutubusan ang kanilang ginawa, binibigyang halaga ng pamahalaan ang yugtong ito ng kasaysayan sa pagsisikap na pangalagaan ang mga veterano at kanilang pamilya. Binanggit ng Pangulo ang programang Total Administrative Disability, ang Veterans Equity Compensation Law at ang subsidy para sa mga veterano sa mga pampublikong ospital. Narito ang bahagi ng kanilang mga talumpati. Batid nating hindi kailanman matutumbasan ng magagarbong seremonya o mga pag-aalay ng bulaklak ang tunay na halaga ng ginawa ng ating mga veterano. Kaya naman, kasabay ng pagbabalik tanaw sa kabayanihan ng mga Pilipinong nagmalasakit at patuloy na nagmamalasakit sa bansa ay ang pangangalaga sa kanilang kapakanan, kasama na ang kanilang pamilya. Na silang mga hindi nakalimot na unahin ang inambayan kaysa sarili ay hindi kailanman pababayaan ng Estado at sambayanan. Mula pa po noon, nakatutok na sa kapakanan ng ating mga veterano ang Philippine Veterans Affairs Office. Kabilang po rito ang pagsusulong sa pagbabahagi ng kabuuang bayad ng ating Total Administrative Disability Pensions, kung saan bukod sa iba pang benepisyo ay makakatanggap ng 1,700 piso kada buwan ang mga veteranong nakaabot na sa edad ng 70 taong gulang. Nakatutok din po tayo sa pagpapatupad ng Filipino Veterans Equity Compensation Law, kung saan sinisigurong nabibigyan ng buong kompensasyon ang non-US citizens na aabot po sa $9,000 at $15,000 naman para sa mga US citizens. Nito pong Enero, umabot na sa $224 milyong ang naibahaging kompensasyon para sa mahigit 18,700 aplikasyong naaprubahan sa ilalim ng batas na ito. Pagdating naman po sa serbisyo medikal, taon-taon din natin pinapaigting ang pagtuon sa kalusugan ng ating mga kawal. Patuloy pong nagsisilbi ang 599 na pampublikong ospital sa buong bansa na accredited ng Veterans Memorial Medical Center bilang regional or provincial extension. At ang mabuting balita,
Mula nitong Enero, ang subsidy sa mga pasyente magpapagamot sa mga pampublikong pasilidad ay tinaas na natin mula 800 piso paakyat ng 1,000 at 200 piso kada araw. Muli po, ang lahat po ng mga inisyatibang ito ay nakakabit sa pagtanaw natin ng utang na loob sa di matatawarang pag-aalay ng sarili ng ating mga veterano. Today, I wish to pay my greatest tribute to those who endured hardship and pain, and solemnly pray for those souls who lost lives under ultimate plight. One of the survivors, Korban K. Aratado, remembered that, quote, "What mattered then was an end to suffering," end quote. I hereby express our heartfelt apologies and deep sense of remorse for such inexplicable suffering. As we stand here today, it is right that we express our gratitude for our departed compatriots. We best honor their memory by making sure those who served did not serve in vain. We are thankful in that end that peace reached our lands, the Philippines, the Japan, and the United States. As we have moved forward on the road to peace and prosperity for our people in the regions in which we live, as Ambassador Urabi said, the Philippines, the United States, and Japan are now extreme close allies. Today, as we stand in the long shadows cast by our heroes, those that have departed and those who are here with us today, let us rededicate ourselves to advancing their unfinished work by never and losing sight or forsaking their noble cause for which they were prepared to give their last full measure of devotion. Ceremony. Pinakamatandang dumalo sa programa Kirby ay kanina sa programa ay si Commander William Pasiwen. Siya ay 89 years old at miyembro ng PhilAm Irregular Troops Veterans Legion. Pero hindi pa siya ang matandang veterano. Ito ay si Fernando Javier na taga Baguio City. Siya ay 106 years old. Sa mga sandaling ito, Kirby, ay may mga tao pa rin na nananatili dito sa dambana ng Kagitingan. Ang iba sa kanila ay piniling mamahinga muna at mag-picnic. Ayon sa pamunuan ng park na ito, bukas ang Mount Samat hanggang alas 5 ng hapon. At yan ang ating mula dito sa Mount Samat para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Elena Luna. Elena? Yes, Kirby. Oo. Gaya ng nasabi ko kanina, ang pinakamatandang dumalo sa pagtitipon kanina ay si Commander William Pasiwen. Siya ay 89 years old at miyembro siya ng PhilAm Irregular Troops Veterans Legion. Pero ayon sa pamunuan ng veterans, meron pang dalawang matandang veterano. Ito ay 106 at 104 years old. Ang pinakamatanda ay 106 years old at ito ay si Fernando Javier. Sa mga sandaling ito, Kirby, ay kokonti na lamang ang tao dito sa dambana ng Kagitingan, pero may mga miyembro pa rin ng publiko na pumupunta dito. Ang iba ay patuloy na nagpipiknik dahil bukas ang dambanang ito hanggang alas 5 ng hapon. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Mount Samat para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Elena. Okay, maraming salamat sa iyo, Elena. Nag-uulat ng live mula sa Mount Samat sa Bataan.